Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Bakit dapat nating pag-isipan kung ano yung ating katayuan sa harap ng ating Diyos na Yehova? Bakit? Bueno, meron tayong tatlong dahilan kung bakit kailangan natin itong pag-isipan. Yung magkaroon ng malinis o sinang-ayunang katayuan sa harap ng ating Diyos na Yehova. Una na dito ay sapagkat tayong lahat ay nilikha ng Diyos na Yehova. At dahil tayo nilikha, meron tayong responsibilidad. Ano yon? Basahin natin mga kapatid yung nakaulat dito sa Roma 14:12. Sa Roma 14:12, ayon dito, sa gayon nga, ang bawat isa sa atin ay magsusulit. Anong gagawin? Magsusulit sa Diyos para sa kanyang sarili. No, bilang likha ng Diyos na Yehova, bawat isa sa atin ay magsusulit. Diba? Tayo ay haharap sa Diyos na Yehova. Accountable. Now, ano yung ikalawa? Ang ikalawa ay ito ay likas na sa tao, no? Ito ay human nature. Na tayo ay nais natin na mapalugdan yung mga nakatataas sa atin. Human nature yan. Halimbawa, para sa mga bata, mayroong ilang mga bata dito sa kongregasyon ninyo, likas para sa kanila na mapalugdan ang kanilang mga magulang. Ngayon, ewan ko, pero siguro dito sa mga, lalo na yung mga lalaki, pagdating ng papa nila, anong ginagawa? O sinasalubong, hinuhubaran ng sapatos. Uso pa ba yun? No? Hubaran ng sapatos, hubaran ng medyas, tapos bibigyan ng tsinelas. At pag sinabi ng tatay, ang bait naman ng anak ko. Yung feeling ng bata na sasabihan siyang mabait siya, napakalaking bagay na yun. Tapos, para doon sa mga nag-aaral sa eskwela, binibigyan kayo ng star. Dito. Pag meron kayong star, pag uwi nyo, ano sabihin? Mami, meron akong star. Ibig sabihin, maganda yung grado mo. Kaya, dahil dito, natutuwa yung magulang mo, at masaya ka rin kasi napalugdan mo yung magulang mo. Ganun natin, dala natin yan hanggang tayo lumaki, hanggang tayo ay nagtrabaho. Tayo nagtrabaho, papakita natin na magaling tayo. No, gusto natin tayo maging indispensable sa trabaho. No, kaya pagdating ng November, meron tayong tinatawag na appraisal. Di ba? Gusto natin maganda yung lalabas noon. Para sa ganon, meron tayong bonus, kaya meron tayong salary increase, o kaya merong promotion na naghihintay. Likas sa tao yan. At ganoon din tayo sa Diyos na Yehova. Bilang likha ng Diyos na Yehova, ay hangad din natin na mapalugdan yung ating dakilang may likha, ang soberano ng buong sansinuko. Isa pa na dahilan, yung pangatlo, meron din pakinabang ang pag-isip nang magkaroon tayo ng sinang-ayunang katayuan sa harap ng Diyos. Tingnan natin dito sa aklat ng Kawikaan, mga kapatid. Dito sa Kawikaan, Kabanata 3, muna tayo. Sa Kawikaan, Kabanata 3. At dito tayo sa 5 at 6. Ang sabi dito, magtiwala ka kay Yehova ng iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pagkaunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay isalang-alang mo siya at anong sabi? At siya mismo ang magtutuwid ng iyong mga landas. So, ibig sabihin, kapag tayo ay palaisip sa ating katayuan sa harap ng Diyos na Yehova, tayo ay ilalagay saan? Sa matuwid na landas. Now, bukod dito, meron pang isang pakinabang na binanggit din dito sa aklat ng Kawikaan. Dito sa Kawikaan, Kabanata 29. Sa Kawikaan 29, talatang 25.
Kawikaan 29:25. Ang sabi dito, ang panginginig sa harap ng mga tao ang siyang nag-uumang ng silo. Ngunit siyang nagtitiwala kay Jehovah ay ano? Ay ipagsasanggala. So bibigyan tayo ng ano? Proteksyon ng Diyos na Jehovah. Kaya makita natin mga kapatid na maraming pakinabang pala. No? Maraming dahilan kung bakit dapat nating isa-isip yung ating katayuan sa harap ng Diyos na Jehovah. At dahil dito, tayo ay dapat ibigay natin yung ating buong panahon, yung buong lakas, yung buong puso, buong kaluluwa sa paglilingkod sa Diyos na Jehovah. Pero hindi nyo ba napansin mga kapatid na sa kabila ng mga pakinabang, mga dahilan kung bakit dapat magkaroon tayo ng malinis na katayuan sa harap ng Diyos, maraming mga tao ngayon ang hindi man lamang ito pinag-isipan. Anong dahilan? 3 salita, mga kapatid. Takot sa tao. O sa English ay fear of man. Dahil sa takot sa tao, marami sa mga tao ngayon, ang nais nilang sundin na lang kung ano yung agos, kung ano yung ginagawa ng marami. Halimbawa, tungkol sa sabihin natin na good manners. Napapansin natin yung good manners ngayon, iba na sa good manners noon. Nagpapalit na yung standard. Ano na yung bagong standard ngayon? Di bali magnakaw, basta huwag lang mahuli. Di ba? At mamigay ka. Mamahagi ka sa iyong ninakaw. Kaya yung napansin nyo, di ba, nung nakaraang 2 linggo, may nahuli na executive ng bangko. Malaki na nakaw niya. Pero tanungin mo siya doon sa Bulacan kung ano siya doon. Napakabait. Bakit? Kasi nagtayo pala siya ng parang clubhouse na ipapagamit niya doon sa mga kababayan niya. So, di bali, magnakaw, basta huwag lang mahuli at marunong kang ibahagi sa iba yung grasya. Yun ang sabi nila, no? Ano yung ikalawa? May kinalaman sa pananamit. O tingnan natin, paano ba ito tayo ay maaaring madaing sa takot ng tao o yung fear of man? Alam mo, sa panahon, may lumalabas na uso, di ba? Uso. Tapos, meron isa, yung lumabas, yung katawag na emo. Yung emo, alam niyo ba yung emo? Yung mga kabataan, ito yung opposite ng punk. Yung mga punkista, yung matutulis yung buhok. Sila yung opposite. Ayaw nila ng punk, maingay daw masyado. So gumawa sila ng grupo, yun emo. Mga emo naman, para silang emotional daw, kaya emo. Malungkot, kaya itim ang damit. Lahat itim yung kuko, no? Lipstick, itim. Basta halos natin ito. Meron mang ibang kulay, ano yon? Violet. Yan ang emo. Now, itong emo na ito mga kapatid, kahit pa mga lingkod ng Diyos ngayon, minsan natatamaan ito, nahahawaan. Dahil sa fear of man. Meron isang kabataan sa amin naging biktima nito, nabarkada siya sa emo. At minsan napansin namin sa wallet niya, meron siya yung parang yung skull doon sa kanyang mga design kasi yun yun ang mahilig sila sa ganon. Tapos kapag nadaanan mo siya, umiiwas siya sa mga kapatid. Hanggang ngayon, hindi na siya nakabalik. Bakit? Nagpadala siya sa takot sa tao. Ngayon, ano pang iba na moral standard? Itong uso ngayon, no? Parang kung wala natang araw na hindi ito kasama sa dyaryo. Ito yung same-sex marriage. Di ba? Meron tayong singer na sikat. Nag-asawa siya ng artista. Pero hindi siya nagpalit ng pangalan. Pero yung isa, nagpalit na talaga ng pangalan, di ba? Hindi ko nga alam yung pangalan. Jake ata yun.
Di ba? Ang palit ng pangalan. Ano? Yan dahil sa ano? Takot sa tao. Kapag subukan mo, mag-comment ka, yung parang bashing, mas maraming magbabash sa'yo. Bakit? Dahil yan ang uso na ngayon. So, napakalaking impluwensya talaga ng fear of man. Kung bakit mga tao ngayon ay hindi nila isinalang-alang ang kanilang katayuan sa harap ng Diyos. Pero sa kabila nito mga kapatid, mapapansin din natin, marami din ang nag-isip ng kanilang katayuan sa harap ng Diyos na Jehovah. Sa katunayan, sa Biblia, mababasa natin kung ilan sila. Alam niyo ba kung ilan sila? Tingnan natin. Hebreo 12:1. Ilan ba sila mga kapatid? Hebreo 12:1. Ang sabi dito, kung gayon, yamang napalilibutan tayo ng ganito kalaking ulap. Napansin nyo ba yon? Ganito kalaking ulap ng mga saksi. So, ibig sabihin, marami din. Kasi inihatulad sila sa ano? Sa malaking ulap. So, marami din. Kung bagaman marami ang hindi sumang-alang-alang o nagsalang-alang, mas marami sila. Pero marami din naman yung nag-isip ng kanilang katayuan sa harap ng Diyos. Kaya dito sa Kabanata 11 ng Hebreo ay mababasa natin ang iilan sa kanila. Kasi hindi naman pwede isulat lahat ng kanilang mga pangalan. Kaya tatalakay natin ito, yung iilan sa kanila mga kapatid. Unahin natin nakaulat dito sa Hebreo, Kabanata 11, talatang 4. Hebreo 11:4 nang sabi, sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng hain na lalong higit ang halaga kaysa kay Cain, na sa pamamagitan ng pananampalataya nito ay pinatutuhanan siya na siya ay matuwid na ang Diyos ang nagpatutuo may kaugnayan sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, bagaman namatay siya, ay nagsasalita pa. Sino yung unang halimbawa dito? Si Abel. Ngayon, ano bang matutunan natin kay Abel mga kapatid? Si Abel, gaya ng nabanggit, siya ay inisip niya yung kanyang katayuan sa Diyos na Jehovah. Naghahain siya ng isang hain na higit ang halaga. No? Yung binigay niya yung pinakamainam. Pero isang katangian na pinakita ni Abel noon, na bagaman ang buong pamilya niya, buong sambayan niya ay tumalikod sa Diyos na Jehovah, itong si Abel ay nanatili. Yun ang pinakita ni Abel. Sa modernong panahon, meron itong isang karanasan dito. Ito'y karanasan ni Mayuki Sakamoto. No? Ay siya nag-aral ng Biblia noong mga 1971. At yung kanyang asawa na si Toyota, o hindi Honda, no? Toyota, ay ayaw. Pero gusto ni Mayuki na mag-aral. Kaya pati anak niya, sinama niya sa pag-aaral at sila dalawa ay nagpabautismo. Nagalit yung ama, sabi niya, kung itutuloy niyo yan, babarilin ko kayo. Pero, anong ginawa ng mag-ina? Sila'y nagpabautismo. At tulad ni Abel, gusto nila ibigay yung kanilang pinakamainam. Kaya sila'y pumasok sa buong panahong paglilingkod bilang regular pioneer. Dito nagalit yung si Toyota. Sabi niya, gagantihan ko kayo. Kaya ginawa niya, pumunta siya sa opisina, sabi niya sa boss niya, boss, magre-resign na ako. Ngayon, ano kinalaman ng pag-resign doon sa pagganti? Kasi pala, sa hapon, mga kapatid, kapag walang trabaho yung tatay, insulto sa pamilya yun. Kahihiyan yun. So, pagbalik niya sa bahay, sabi niya, tabla na tayo. Wala na akong trabaho. Alam mo, sabi ni Mayuki, saka yung anak niya, hay, salamat, wala ka ng trabaho. Nagulat yung tatay. Sabi, kasi makakasama ka na namin ngayon sa Kingdom Hall.
So, nag-isip yung tatay, wala naman siyang gagawin. Resign na siya eh. So, sumama siya sa Kingdom Hall. Pagdating niya sa Kingdom Hall, nagustuhan pala niya yung turo ng mga saksi ni Jehovah. Kaya siya nagpa-Bible study, nagpa-bautismo, at ngayon siya na ay isang matanda sa kanilang kongregasyon. Kaya, sa tingin niyo mga kapatid, kumusta ang katayuan ni Abel at ni Sister Sakamoto, Mayuki Sakamoto, sa harap ng Diyos na Jehovah? Approve. Ikalawa mga kapatid, basahin natin yung Hebreo 11:5. Sa Hebreo 11:5, ang sabi dito, sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang hindi makakita ng kamatayan at hindi siya masumpungan saan man, sapagkat inilipat siya ng Diyos, sapagkat bago pa ang pagkalipat sa kanya ay nagkaroon siya ng patutuo na lubos niyang napalugdan ang Diyos. So, ikalawang halimbawa natin ay si Enoch. At sabi dito ay lubos niyang napalugdan ang Diyos na Jehovah. Bakit? Ano ba itong ginawa ni Enoch? Kung si Abel ay siya ay nanatiling tapat sa Diyos na Jehovah, bagaman yung kanyang sambahayan ay tumalikod sa Diyos. Ito naman si Enoch, siya naman ay tapat sa Diyos na Jehovah, bagaman, tumalikod ang buong bayan sa pagsamba. Kaya nag-iisa itong si Enoch. Sa ating modernong panahon, ay meron tayong karanasan naman. Ito ay tawagin natin ng Duplessis versus the 300. Parang pamagat ng pelikula. Duplessis versus the 300. Itong si Duplessis, mga kapatid, siya yung Prime Minister ng Quebec, Canada. Yung Quebec, ito yung province, ng Canada. So, meron silang Prime Minister doon. At siya pala ay isang saradong Katoliko. Pero itong si Quebec, as si Duplessis, ito ay meron pala siyang lihim. Galit pala siya sa mga saksi. Alam mo, ilan ang saksi doon sa probinsya niya? Ang dami. 300. Buong probinsya. Kaya dahil dito sa 300 na ito, at galit siya doon sa 300 na ito, gumawa siya ng batas. Yung Bill number 38 noong 1954. Tinawag niya itong Anti-Jehovah's Witnesses Law. Imagine, para doon sa 300, gumawa siya ng batas. So kapag nakita kayong nag-preaching, kulong. May magazine, kulong. Dadalo ng kulong. Alam niyo nangyari? Pag binilang lahat, kung ilang beses silang nahuli, 1,600 times. Ilan sila? 300. So iba nakulong 5 beses, 10 beses, 6 na beses. Diba? Dahil doon sa galit niya sa mga saksi. At meron isang kapatid doon na si Brother Roncarelli, siya naman, ang ginagawa niya, pinagpiyansahan niya, bawat may makulong, pinagpiyansahan niya. Tapos sabi ni, bakit nakalabas na naman yan? May tagapiyansa. Sino yan? Si Mr. Roncarelli. Ano negosyo niya? Nagnegosyo siya ng alak, yung wine store. Sige, cancel yung license. Wala nang pampiyansa. Ngayon, ang tanong, tumigil ba itong 300? Hindi. Alam ng Diyos na Jehovah na iniisip nila yung kanilang katayuan sa harap niya. Kaya anong ginawa? Nagpadala ng abogado. Di ba? Nagpadala ng abogado at after 5 years, yung Anti-Jehovah's Witnesses Law ay napatunayang unconstitutional ng Supreme Court ng Canada. Kaya dahil dito sumama ang loob ni Duplessis. Ang ginawa pa sa kanya, pinagmulta pa siya. Imagine, Prime Minister, pinagmulta ng 33,000 Canadian dollars. Pinabayaran yung si Brother Roncarelli. Kasi maraming lugi Kasi nakailang piyansa yun, di ba? Ayun, binayaran. At sa sama ng loob niya, na-atake de corazon itong si Duplessis. Namatay
dahil sa heart attack. Noong taon din yun. Kaya, mga kapatid, anong masabi natin? Kumusta ang katayuan ni Enoch at nung 300 nating kapatid sa Quebec, Canada sa harap ng Diyos na Jehovah? Approve. Tuloy natin, mga kapatid. Dito tayo sa Hebreo 11:8 hanggang 10. Hebreo 11:8 hanggang 10. Ang sabi, sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin siya, ay sumunod nang lumabas patungo sa isang dako na itinalagang tanggapin niya bilang mana. At umalis siya bagaman hindi nalalaman kung saan siya paroroon. Mahirap din yung utos kay Abraham, ano? Basta sunod lang siya sa Diyos na Jehovah. Sa 9, sa pananampalataya ay naninirahan siya bilang dayuhan sa lupain ng pangako na gaya ng isang banyagang lupain. At tumira sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob, ang mga kasama niyang tagapagmana ng pangako rin iyon. Sapagkat hinihintay niya ang lungsod na may tunay na mga pundasyon na ang tagapagtayo at may gawa ng lungsod na ito ay ang Diyos. Anong ginawa ni Abraham at yung asawa niyang si Sarah? Iniwan nila yung maalwan nilang buhay. Mula sa bahay bato, sila ay tumira sa tolda. Sa panahon natin sa ngayon, mga kapatid, marami ang tumugon sa panawagan na maglingkod kung saan may higit na pangangailangan. Yung sabing, serving where the need is great. Isa na dito ay yung Hilbig family. Hilbig. Itong pamilyang Hilbig, mga kapatid, noong 1977, ay dumalo sila sa isang international convention doon sa Belize. Alam niyo ba kung saan yung Belize? Maliit na bansa lang yun, doon sa Central America. Tuldok lang yun eh. No? At nagkaroon ng panawagan na kung sino gustong mag-full time. At sabi nung Hilbig, kami gusto namin mag-apply. So nag-apply sila, at sila siguro nung nasa Amerika, kasi nakatira sila sa Idaho. Idaho, mga kapatid, kilala yan bilang potato state. No, yung patatas siguro dito, galing yan sa Idaho. Yung kinakain natin na French fries. Malalaki ang mga patatas doon. At siguro sila ay nasa buong panahon paglilingkod na noon. Pero dahil sa panawagan, binenta nila yung kanilang ari-arian at lumipat sila buong pamilya doon sa Belize. At pagkalaunan ay tinawag itong si Brother Hilbig na maglingkod bilang circuit overseer. Kasi noong mga panahon na yun, pwede pang mayroong anak. Ngayon, itong si Hilbig, Brother Hilbig, nagkaroon siya ng pagkakataon na nadagdagan yung anak. So yung pag nadagdagan ng anak, ibig sabihin hindi na siya circuit overseer. Pwede na siyang bumalik sa Amerika para regular buhay. Pero pinili nilang manatili doon. Nagnegosyo sila ng yogurt at namuhay sila ng LOI. Alam yung LOI? Living on Interest. Kasi meron silang naipon, yun na lang, pinapaikot nila. Ngayon, kung tatanungin yung mga anak nila, kumusta ang kanilang buhay nung sila ay nasa buong paglilingkod, lalong-lalo na yung kanilang tatay ay nasa traveling work. Paano kaya nagtatak sa mga bata yung kanilang buhay nung mga panahon yun? Bueno, yung anak nila na babae, siguro mga edad doon, mga 6 years old o 7. So, bagong eskwela, tinanong nung teacher, di ba? Tinatanong yan, what's your name? Where do you live? What is your father doing? Di ba? So, tinanong itong bata, ano ba trabaho ng papa mo? Ang sabi niya, my dad is a circus overseer. Kasi hindi niya mabigkas yung salitang
circuit. So, ibig sabihin, yung bata, isip niya na buhay nila nung panahon na yun, parang circus. Masaya. Diba? Kaya, anong sabi ng mga bata? Sabi ni Brother Hilbig, my children, all of them, lahat sila, feel the best thing that ever happened to them was to grow up where we were, doing what we did, serving where the need is great in Belize. So yun ang dama nila, mga kapatid. Iniwanan yung maalwan ng buhay, lumipat sila sa Belize. Kaya, mga kapatid, kumusta si Abraham at si Sarah at yung Hilbig family sa harap ng Diyos ng Jehovah? Approve. Now, dito tayo sa pang-apat. Hebreo 11:23 hanggang 26. Hebreo 11:23 hanggang 26. Ang sabi dito, sa pananampalataya, si Moises ay itinago ng kanyang mga magulang sa loob ng 3 buwan pagkapanganak sa kanya, sapagkat nakita nila na ang bata ay maganda at hindi nila kinatakutan ang utos ng hari. Sa pananampalataya, si Moises, nang malaki na, ay tumanggi na tawagin ng anak ng babae ni Paraon, na pinili pang mapagmalupitan kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng pansamantalang kasiyahan sa kasalanan. Dito tayo sa 26, sapagkat itinuring niya ang kadustaan ni Kristo bilang kayamanan na nakahigit kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat tumingin siyang mabuti sa gantimpalang kabayaran. Si Moises. Ano bang matutunan natin kay Moises, mga kapatid? Si Moises ay aral. Now, kung ihambing natin sa panahon natin sa ngayon, marami siyang degree. Marahil, dahil siya ay tinaguri ang Prince of Egypt, siya ay nag-aral ng batas para siya ay pwede maging counselor, tagapayo ng Paraon. Marahil siya ay nag-aral din ng military science, sapagkat pwede rin siya maging general ng hukbo ng mga Ehipsyo. Marahil nag-aral din siya ng architecture para siya ay makatulong sa pagtatayo ng mga pyramid. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay tinalikuran niya ang lahat ng ito para sa Diyos na Jehovah. Ngayon, napansin natin, mga kapatid, lugi ba si Moses? Bueno, titingnan natin. Si Paraon, siya ay leader of the most powerful nation of the world. Actually, empire. Diba? Itong si Moses, ano siya? Leader din. No? 3 million naman yung bayan niya. Si Paraon, meron siyang sentro. No? Made of gold. Si Moises, meron din kahoy. Pero, kaya itong humati ng dagat na pula. Diba? O kaya, lugi pa? Hindi. Ngayon, sa ating panahon sa ngayon, maraming mga kabataan na nagpapakita din ng ganong espiritu. Mga sa kanya, nakatapos ng kolehiyo, pero anong ginawa nila? Pinili nila na igugol ang kanilang panahon sa paglilingkod sa buong panahon. Iba sa kanila ay nasa traveling work, iba sa kanila nasa Bethel, kumakanta, no? Tumutulong sa legal, di ba? Yung iba kung saan, anong ginagawa? Iba sa IT, consultancy, o kaya doon sa ibang mga gawain doon. Diba? Yung iba, gumagawa, naglilingkod, serving where the need is great. Ginamit nila kanilang talino sa mga panahon ito. Meron isang sister, sabi niya, RP siya, college graduate siya, kailang, nag-preaching siya, kahapon ata, nung nasa territory siya, umulan, wala siyang masilungan, nakalimutan na magpayong, doon siya sa ilalim na lang ng puno, pero basa pa rin siya, no? Naisip niya,
yung kanyang mga kasama, yung kabatch niya, nakapagtrabaho, magandang trabaho, nasa aircon siya, nabasa. Parang naawa siya sa sarili niya. Pero iniisip niya, sabi niya, ano kaya kung palit kami? Ako naman yung nasa office, sila ang nandito. Pero sabi niya, hindi ko pwede ipagpalit. Mas mahalaga sa akin ang maglingkod sa Diyos na Jehovah. Kaya mga kapatid, kumusta si Moses at yung mga kapatid natin na nakapag-aral ng mataas na pinag-aralan pero pinili na maglingkod sa Diyos na Jehovah? Kumusta ang kanilang katayuan sa harap ng Diyos? Approve. Yung huli mga kapatid ay yung nandito sa Hebreo 11:31. 11:31 sabi ito, sa pananampalataya si Rahab napatutot. Pansinin niyo, ano si Rahab? Patutot. Siya ba'y lingkod ng Diyos nung panahon ito? Hindi, kasi patutot siya eh. Di ba? Ay hindi nalipol. Napansin niyo ba yon? Nakasama niya ang mga naging masuwayin sapagkat tinanggap niya ang mga tiktik sa mapayapang paraan. Kaya, merong mga kapatid sa atin o bago naging lingkod ng Diyos na sila ay nasa ganung kalagayan na tumulong sila sa mga lingkod ng Diyos na Jehovah para maingatan sila upang huwag silang makaranas ng pag-uusig. Isa dito ay isang babae doon sa bansang Malawi na nagkaroon ng civil war noong 1972. Itong babae ito, nakatira siya sa border ng Malawi. Ang ginawa niya, nung mapanahon kasi tumatakas yung mga kapatid, pag-araw, doon nagtatago sa bahay niya, paggabi, tumatawid. Maraming mga kapatid ang nakatuloy doon sa bahay niya. Siguro nalaman na tanggap niya yung mga kapatid. Ang huling lumabas ay itong circuit overseer. At sabi nung circuit overseer, napitsingan siya. Sabi niya, alam mo, Mrs., para kang si Rahab ng Bible. Bakit sino ba si Rahab? So, kinento. Sabi niya, ganun ba? So, hindi nawala sa isip ng babae na yon at kalaunan, tumawid na rin siya sa kabila. Pagtawid niya sa kabila, doon sa Mozambique, hinahanap niya mga saksi. At siya ay nagpa-Bible study at ngayon isa na rin siyang lingkod ng Diyos na Jehovah. So, kahit pa hindi tayo lingkod ng Diyos na Jehovah, pero yung puso natin ay nakahilig doon sa nais natin na mapalugdan siya, tayo din ay makakatanggap ng sinang-ayon ng katayuan sa Diyos na Jehovah. Kaya kumusta si Rahab at yung babae yon na taga Malawi sa harap ng Diyos na Jehovah? Approve. Kaya anong matutunan natin dito mga kapatid? 6 na bagay. Una, tayong lahat ay pinanganak na makasalanan. Hindi sakdal, hiwalay sa Diyos. Ikalawa, sa pamagitan ng haing patubos ng Panginoong Hesus, posible para sa atin ngayon na na mapalapit sa Diyos na Jehovah at tumanggap ng kanyang pagsang-ayon. Ikatlo, kaya pagbulay-bulayan natin yung lahat ng mga halimbawa mula kay Abel, kay Enoch, kay Abraham at kay Sarah, kay Moises, kay Rahab, at yung mga modernong mga halimbawa kung anong ginawa nila para magkaroon sila ng sinang-ayunang katayuan sa harap ng Diyos. At ang pang-apat, para doon sa mga interesado na naririto, ay tayo'y matuto, no? Kuha tayo ng kalaman para malaman kung paano tayo maligtas bago mahuli ang lahat. Oo. Tayo ngayon, ito na ang panahon para pag-isipan natin ang ating katayuan sa Diyos. Yun yung pang-5. Ang panahon para pag-isipan yung katayuan sa Diyos at ang pang-6, ito yung panawagan. Kumilos na. Oo. Kumilos na ngayon. At tamasahin natin ang sinang-ayunang katayuan sa Diyos.